bagyo. Pero walang tigil pa rin ang ulan. Kaya pagbaha, mahigit 1 linggo ng kalbaryo sa maraming lugar sa Luzon, pati na ang Metro Manila. Sa Baguio, di lang lupa ang gumuguho, kundi malalaking tipak ng bato. Green warning, itinaas ng Pag-asa sa Metro Manila. Mga nasa bahaing lugar, pinag-aanda sa posibleng paglikas. Tubig sa Lamesa Dam, umabot na sa spilling level. Sa Manila Bay, di pa rin matapos-tapos ang paghahakot ng basura. Matapos ang huling pamaalam kay Mark Andre Marcos, pamilya nakatuon ng atensyon sa pagpapalakas ng kaso laban sa mga suspect. Autopsy report, inilabas na. 2 pang neophyte na kasama raw noon ni Andre na na-hazing. Pinanawagan ng pulisya na lumantad na rin. Mga kongresista, pinagbotohan na kung tigil debate na sa RH Bill para maisapinal at maiakyat na sa Senado. Simbahang Katoliko, todo kontra. Dating Pangulong Arroyo, umarap sa pagdinig ng Sandigan Bayan ng naka-wheelchair at nakaswero. Shasha Padilla, nangangamba sa nadiskubring bato sa kanyang kidney na sinlaki na raw ng bola ng ping-pong. Ang pinaka-concern ko talaga sa mga anak ko kasi. The Born Legacy, na bahagi ay sinut sa bansa. Nag-Asian premiere sa Metro Manila. Silipin ang mga eksena sa likod ng pinakabagong station ID ng Kapuso Network. At mga personalidad at programang Kapuso, wagi sa 2012 ComGuild Awards. 24 oras, tinanghal na News Program of the Year sa ikalawang sunod na taon. Magandang gabi po, itinaas na ng Pag-asa ang green warning signal sa buong Metro Manila. Ibig sabihin po niya, nagbabanta ang pagbaha lalo na sa mga mabababang lugar at sa mga tabing ilog. At kaugnay po niyang kausapin natin ngayon si Ginoong Mario Palafox, ang Senior Weather Forecaster ng Pag-asa. Magandang gabi po sa inyo, Ginoong Palafox. Magandang gabi, Ma'am Mel. Sir, pakipaliwanag niyo nga po ano ba ibig sabihin ng green warning signal sa Metro Manila? Pag green warning signal po ang nakataas, ibig sabihin ay pinaghahanda po o yung ang pagbaha po ay nagbabanta po sa isang lugar. Ngano naman karaming ulan ang kailangan para umabot dyan sa green warning signal, Mr. Palafox? Pag green warning signal po ay ang rainfall observation ay mula 15 millimeters hanggang 30 millimeters per hour po ang naitala na. Natutukoy ba kung saang lugar dito sa Metro Manila yung talagang uulanin ng gusto? Sa ngayon po ay sa Manila, Quezon City, dito po sa San Mateo, Antipolo, Pasig, Marikina, ang dito po sa Kamanaba ang mga nakapagtala na po ng ganong karaming pag-ulan. So, ibig sabihin po niyan, talagang malamang-lamang na ang pagbaha dyan sa mga lugar na yan, Mr. Palafox. Opo, pag nagpatuloy po yung pag-ulan nito ay malamang po magkakabaha po sa mga areas nito. Oo. Kanina po, nasa yellow warning signal pa lang ang Metro Manila eh. O ano naman po bang ibig sabihin yan? At saka yung ding red warning signal, Mr. Palafox. Paliwanag nyo nga po. Opo. Pag yellow warning po ay pinapaalahanan po ang komunidad na pwede pong magkaroon ng pagbaha sa kanilang lugar. Ang na-observe pong upag-ulan sa lugar na yan ay mula 7.5 millimeters hanggang 15 millimeters per hour. Ibig sabihin, palala pala yun. Una muna yellow, tapos Yellow po. green, tapos red green, tapos red alert. Pag red alert po, ay community response na po ang kailangan gawin o kaya maghanda po yung mga tao sa paglikas sa mas mataas na lugar kung sakali magpatuloy po ang red warning. Ayun. Ano po naman ang ating update sa level ng tubig sa mga dam, lalo na yung sa Lamesa at sa Ipo,
Mr. Palafox. Ang Ipo Dam po ma'am ay nakabukas po ang isang gate nila sa 20 centimeters po ang opening. This is as of 5 p.m. po. Yung lamesa po ay below normal water level po. So wala pong Walang tubig dapat ikabahala. Apo. Walang dapat ikabahala sa pag-apaw ng Ipo Dam at La Mesa Dam. Malinaw po, Mr. Palafox? Yung Ipo Dam po, nakabukas po ang kanilang gate. Nakabukas. Isang gate po. Okay, ano ibig sabihin yan? Paliwanag niyo po sa amin. Kumbaga na-reach na po yung normal water level nila, kaya papalabas po sila ng tubig. Nagpapalabas ng tubig pero hindi naman ibig sabihin yan na talagang babahain dahil dyan, Mr. Palafox. Maliit lang po naman yung gate opening nila, sa 20 centimeters lang po. Ayun, mas dapat bantayan ngayon ang ulan. Ano po? Opo, bantayan po yung ulan at maging alerto po yung mga taong nakatira po sa mga river Mabababang channels lugar. po. Opo, maraming salamat po sa inyo, Ginoong Mario Palafox, ang Senior Weather Forecaster ng Pag-asa. Sa Marikina naman at San Mateo, kagabi pa tumaas ang ilog kaya nagsilikas na ang mga nakatira sa gilid ng Marikina at San Mateo River. Sa Barangay Bagong Silangan naman dito sa Quezon City, marami pa rin ang hindi makauwi. Nakatutok doon live si Ian Cruz. Ian. Yes, Mel, sa mga sandaling ito ay napakalakas sa pagulan ang ating nararanasan dito nga sa Bagong Silangan sa Quezon City at kaugnayan, Mel, ay may mahigit sa 300 pamilya pa ang nananatili sa evacuation center. Sanhi ng malakas sa ulan mula pa kagabi, tumaas ang tubig sa Marikina San Mateo River dito sa bahagi ng Bagong Silangan, Quezon City. Napilitang lumikas sa mga residente sa tabing ilog. Ang mga di pa inaabot ng baha, isinako na ang mga gamit. Pag malaki na yung tubig at alam namin malapit nang umakyat, binubuhat na at dinadala na dun sa pwedeng pagdalhan. Ang lubang ikinababahala ng mga residente ang pagkawasak ng malaking bahagi ng riprap ng creek. Marami raw ang binaha kagabi dahil sa pagragasa ng tubig. Ang ibang bahay nga, nilisa ng mga residente sa takot na magiba. Isang footbridge na rin ang di pinadaraanan dahil sa panganib na bumagsak matapos maapektuhan ang pundasyon nito ng pagragasa ng tubig. Sana po mabigyan ng aksyon itong problema namin dito ngayon. Ano bang pinapangambahan nyo sakaling hindi maayos to? Yung baha po, talaga napakalakas ang baha po rito at saka may kasamang plastic po. Alam ko po, kumikilos na si Mayor, kaya lang po, kailangan legal po lahat. Dumadaan po kasi sa proseso talaga. Lalong-lalo na po, mahigpit ang COA ngayon. Dadaan pa po yan sa bidding. Dito sa covered court ng barangay, nagsiksikan ang mga pamilyang lumikas. Marami sa evacuees, mga bata. Kumot, mga sa bata, suporta, pagkain. Kailangan po namin pagkain, kumot, sapin po. Lalo pong buntis po ako. Sa Marikina, itinaas nitong hating gabi ang second alarm sa Marikina River matapos umabot sa 16.6 meters ang level ng tubig. Naibaba rin ito sa first alarm kaninang umaga. Kaya naman nananatili pa rin ang mahigit 1,000 katao sa Bolela Covered Court sa Barangay Malanday. Umabot naman kanina sa spilling level na 80.15 meters ang La Mesa Dam pero hindi raw ito umapaw. Tuloy-tuloy naman daw ang pagbaba ng tubig. Pero nakataas pa rin ang red alert kaya ang mga residente sa gilid ng Tulyan River kung saan dumadaloy ang tumatapong tubig sa dam, pinapayuhang huwag munang bumalik sa kanilang bahay. Mahirap maging complacent sa mga panahon ngayon dahil kita mo naman ang ulan. Alam mo, ganyan lang sa umpisa. Pero pagdating ng gabi, bubuhos ng parang undoy. So napakabilis na pagtaas niya. Mel, kung mayroon man daw mahihiling yung mga residente ito sa Bagong Silangan, yung mga evacuees, ito raw ay yung kanilang makaragdagang kumot at mga banig dahil kung malamig daw, Mel, at lalo na ngayong umuulan ay kailangan nila ito, lalo na yung mga bata. Yan muna ang latest mula rito sa Barangay Bagong Silangan sa Quezon City. Balik sa iyo, Mel. Nadinig kita. Nadinig ko yung mga pangailangan sinabi mo, Ian. At yan ay ating pagsisikapan bukas. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Hanggang Baywang naman ang baha sa ilang barangay sa Masantol sa Pampanga. Mabilis daw magbaha sa Masantol dahil
sinasalo nito ang tubig ulan mula sa mga karatig bayan. Nakatutok doon live si Susan Enriquez. San? Mel, kanina nang dumating kami dito pasado alas 3 ng hapon ay bahagya ng humupa yung baha. Pero sa kabila nito hanggang sa ngayon ay hindi bababa sa 8 barangay. Ang mataas pa rin ang tubig at ang ilan dito ay hanggang baywang pa rin. Ganito nga yung sitwasyon sa Bebe Anak, Pandocena at Barangay Santa Lucia, Wakas, mga barangay sa Masantol, Pampanga kung saan hanggang bewang yung tubig, yung baha. Kung walang masasakyang bangka, kailangan lumusong sa tubig. Ang mag-asawang nakasalubong ko binubuhat ang anak para makapasok at makauwi mula sa eskwela. Nilalakad po namin yan, minsan po bangka. Kinakarga lang po. Sino kakarga? Yung asawa ko po. Ayun po. Nakamotor. Yung nakamotor po. Yan, bababa siya. Apo. Papasanin to. Apo. Papasanin. Kahit ang mga nag-pedicab ay nahihirapan din sa pagpedal dahil nga doon sa mataas na tubig. Ano? Mabilis daw ang pagtaas ng tubig kapag high tide, pero kung low tide naman, hindi rin ganap na humuhupa ang tubig. Mataas pa yung tubig. Actually, dahil low tide ngayon, mga hanggang 8 hanggang 10 na lang yung mga barangay na medyo matataas pa. Pag nag-high tide, lahat ma'am ng 26 barangays lumulubog. Mistulang catch basin daw kasi ang bayan ng Masantol kaya kahit low tide, pero umulan sa ilang bayan ng Pampanga, gaya sa San Luis at Candaba, sa bayan ng Masantol ang bagsak ng tubig. Pero kahit na low tide, pagka umulan bandang Candaba, San Luis, sigurado lalaki po yung tubig sa amin dahil dito bagsakan lahat ng tubig eh. Parang catch basin, oh. Dahil kami yung pinakamalapit sa dagat. Dito lahat dumadaan yung tubig galing Pampanga River, Sapang Maragol, gano'n. Dito lahat po. Sa kabila ng ganitong sitwasyon, hindi rin agad lumilikas ang mga residente. Kapwiran nila, sanay na sila sa ganitong sitwasyon, maliban na lang kung may mga panganib na nakaamba sa kanilang lugar. Mataas rin ang tubig sa barangay San Nicolas, San Isidro Matua, Santa Lucia Matua, Santa Lucia Anak, Santo Niño, at dito sa San Isidro Anak. At doon sa natanggap nating report mula dito sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, sinasabi nila na may mga lugar pa rin dito sa lalawigan ng Pampanga na may mga mataas ang tubig gaya dito sa bayan ng San Simon, Saguagua, Candaba, Apalit, Macabebe, Minalin, Bacolor, Lubao, Santo Tomas. Ito po yung mga lugar na may mga flooded barangays pa rin hanggang sa mga oras nito, bunsod nga po ng sunod-sunod na pag-ulan. At ngayon po dito sa ating kinalalagyan, sa harapan mismo nitong munisipyo, itong kalsada ito na kinatatayuan natin kanina, wala hong tubig kanina nang dumating kami. Pero ngayon, hanggang bukong-bukong na po ito na mga naglalakad dito at ito yung bunsod pa rin ng napakalakas na pagbuhos ng ulan hanggang sa mga oras na ito. Mel? Maraming salamat sa iyo, Susan Enriquez. Sa Bulacan naman, matinding sakit ng ulo rin o ng mga taga-Ubando. Ang 1 linggo ng baha, 1 linggo na po nagbabaha doon. Nakatutok live si Pia Arcangel. Pia! Mel, nananatiling lubog pa rin sa baha ang mahigit 50% ng Obando, Bulacan. At mula nga nang tumama ang bagyong Hener noong nakaraang linggo, ay hindi pa tuluyang humuhupa ang tubig baha. Papasok pa lang na Obando, Bulacan, abot hita na ang baha. Mahirap ang biyahe ng mga residente. Para sa mga pumapasok sa trabaho at sa mga may lakad sa bayan, malaking abala ito. Tulad ni Aling Wilma, na pumunta sa bangko pero pagdating doon, sarado din pala. Nahihirapan po, ma'am. Tapos ang mahal ng kasi kawawa yung nagtatrike po. Binabayaran namin na lang ng solid. Hirap din daw ang ibang residente sa pagpunta sa palengke. Kaya ang bawat punta roon sinusulit. Pang 2 araw lang. 2 araw. Okay. Talagang nag-impact ka na ng 2 araw para hindi kailangan... Para hindi pa balik-balik. 6 sa 11 barangay ng Obando, Bulacan ang lubog pa rin sa baha hanggang ngayon. Mula sa 4, isa na lang ngayon ang evacuation center. Tuloy-tuloy lang daw ang paghati ng relief goods sa mga nangangailangan. Naglaan na rin ng libreng sakay ang lokal na pamahalaan. Mahigit 1 linggo ng lubog sa tubig baha ang Obando, Bulacan. At malaking perwisyo ito para sa mga residente dahil walang pasok, minsan lugi sa negosyo at mahirap ang biyahe papasok. Kaya naman sa tuwing bumubuhos muli ng ganito kalakas ang ulan, muling nag-aalala sila. Kinakaswerte na siguro pag ganitong baha at malakas ang ulan ang mga namamasada ng pedicab at bangka. Halos doble ang kita nila. Mula sa karaniwang 300 kada araw, umaabot sa halos 600 piso. Tiis na lang ho. Kaysa wala akong gawin sa bahay. Wala rin na pinapagatas po rin ako. Mahirap po lalo pag sagupa po kami sa Agos.
Mahirap pong lumakad tsaka managwan. May base sa karanasan ng lokal na pamahalaan, matagal daw bago humupa ang ganito kataas na tubig baha. Kaya naman, ngayon pa lang nag-anunsyo na ang kanilang lokal na pamahalaan na bukas suspendido ang klase sa lahat ng public at private schools. All levels po yan, mula preschool hanggang college dito sa Obando, Bulacan. Mel? Maraming salamat sa iyo, Pia Arcangel. Kabilang sa mga hirap na hirap dahil sa hindi pa rin humuhupang baha sa Valenzuela, yung pong mga pasyente at staff ng isang ospital doon. Mula sa Valenzuela, nakatutok live si Salima Refran. Salima? Mel, isang linggo na ng lubog sa tubig baha ang ilang bahagi ng Valenzuela City. Kaya naman, ang mga binahang residente, maging ang kanilang ospital, nahihirapan na. Malakas na ulan ang bumuo sa Valenzuela kanina, kaya mistulang waterworld pa rin ang polo area. Kaliwat kanan pa rin ang baha. Ang walang tigil na pag-uulan, sinabayan pa ng high tide. Ang Valenzuela City Emergency Hospital, isang linggo na ring lubog sa baha. Si Jean, maingat na inilalabas sa binahang first floor ng ospital. Kapapanganak lang niya kahapon. Ang kanyang isang araw na sanggol, iuuwi na niya sa kanilang pinaharing bahay. Grabe, lumusong ako sa baha. Mahirap po. Dahil ilang araw nang lubog sa baha, itong ibaba nitong Valenzuela City Emergency Hospital, pahirapan ngayon itong pag-akyat dito sa ospital. Kailangan pang dumaan dito sa emergency exit. Bukod sa mahirap na, delikado pa dahil basa sa pag-uulan. At kailangan pang pumasok dito sa bintana para lang makapasok dito sa ospital. Ang unang palapag kasi kung nasaan ang emergency room ng ospital, hindi na magamit dahil hanggang tuhod ang baha. Ang lahat ng mga pasyente nasa ikalawa at ikatlong palapag. Kasi mga pasyente binubuhat pa rito eh. Binubuhat physically, binubuhat. Maipasok na sa Dalandanan National High School, pero nagsisilbi pa rin itong evacuation center sa 60 pamilya. Si Mary Grace at ang kanyang mga kaibigan, binalikan ang kanilang mga aralin. Sa isang classroom man dito nanunuluyan, isang linggo na rin silang hindi nakakapasok sa eskwelahan. Anong ginagawa ninyo? Nag-aaral po. Para po matuto. Gano'ng katagal na ba kayong walang klase? Isang linggo na po. Anong gusto mo nang gawin ngayon? Mag-aral na po. Para po papasok nila, nakahanda na po sila sa pag-ano nila. Kaya naman po humabol? Oo, pag-ano po, kasi kahit dito po, nag-aaral po siya. Umaasa naman ang Valenzuela City Government na bago matapos ang taon, kahit pa paano'y maiibsan ang pagbaha. Yung interceptor canal, gagawa sila pala ng 1 kilometer canal na bubutas from Valenzuela to Ubando to Manila Bay. Instead na it will take 3-4 days or maybe 1 week para bombain tubig. Siguro ngayon mga 1 or 2 days na lang. Mel, Oktubre nga ngayong taon, ililipat na sa mas malaki at hindi binabahang lugar ang Valenzuela City Emergency Hospital. Sa ngayon, hanggang binti pa rin ang baha dito sa may sentro ng barangay Poblasyon. At Mel, sa nakikita mo naman, patuloy pa rin ang pagbuhos ng ulan. At yan ang latest mula dito sa Valenzuela City. Mel? Naku, hindi ko mapalampas sa Lima. Ano ngayon ang ginagawa doon sa ospital? Nakalunos-lunos naman ang kalagayan doon sa Lima. Ganun na lang ba? Mel, yun na nga sinabi sa atin ni Mayor Gatchalian, meron ng isang ospital na nakahanda at ililipat na doon itong ospital na ito para naman hindi na nga raw bahain yung ilalim. Dahil tuwing bumabaha itong Valenzuela City Emergency Hospital na ito, talagang pinapasok ng tubig. So October daw po, makakalipat na doon ang Valenzuela City Emergency Hospital. Mel? Ay, October pa. Yun nga, Mel, pero hinihahanda na nila kasi isang malaking ospital ito. So hopefully, mailipat na agad itong mga gamit nila. Naku naman. Maraming salamat sa iyo, Salima Refran. Sa Baguio naman po, lumambot na ang ilang bahagi ng lupa dahil sa patuloy na pag-ulan. Kabi-kabilang pagguho, hindi lang ng lupa, kundi maging ng malalaking tipak ng semento. Nakatutok doon live si Haji Rieta. Haji. Yes, Mel, tama ka nga dyan. Dahil sa walang tigil na pag-ulan dito sa lalawigan ng Benguet, ay halos sa kabila na nga ito nangyayaring mga landslide. Ganito kalaki ang tipak ng sementong nabiyak at lumuho sa isang bahagi ng kalsada sa barangay Ampukaw sa Itogon, Benguet itong Sabado. Dahil sa pinsalang inabot na kalsada, ang mga sasakyan dahan-dahan sa pagtawid.
Ang mga tauhan ng DPWH, tulong-tulong itinabi ang mga bahagi ng guho. Pag malaking slide, inaano mo para pasabil itong kalsada namin. Hindi pa kami nakakalayo. Isang katatapos lang na landslide ang aming naabutan. Ang mga lupa halos humambalang sa kalsada. Makapal na hamog ang sumalubong naman sa amin ng bahagyang tumilang malakas na ulan. Ang bahaging ito nga ng kalsada, one way na lang. Sadyang mapanganib ang lagay nito, kaya dahan-dahan namin tinahak ito. Kung makita niyo yung kalsada yung sa ilalim ng lupa, halos sa matanggal lang natin sa malambot na ito, dahil halos isang linggong walang tigil na pag-ulan dito sa Benguet. Kaya naman ang mga turistang dumadaan dito, maging ng mga residente, iba yung pag-ingat yung kanilang ginagawa nang sa ganoon nga maiwasan ang anumang aksidente. Natatakot din sir, pero walang magawa. Yun lang nakasanayan namin dito. Ayon sa Mines and Geosciences Bureau ng Cordillera Region, lumalambot na raw ang lupa dahil sa walang tigil na pag-ulan nitong mga nakarang araw. Steep slopes, and pag yan na-factor in mo ang hangin, tsaka yung precipitation, yung tubig, the weight of the soil becomes too heavy, kaya bumababa po yan. Takot na kasi mataas ay na malakas pa rin yung ulan. Yan hinto. Pero ayaw umalis dito? Medyo wala na kasi nililipatan eh. Patuloy namang tinututukan ng pamunuan ng Philex Mining Corporation ang bumigay na bahagi ng tailings pond sa Itogon, Benguet nitong madaling araw ng Miyerkules. Hindi pa ito mapasok dahil sa sama ng panahon. Oras na bumuti ang panahon, titignan at susuriin nila ang mismong pinangyarihan ng insidente. Mel, halos magdamag nga naman na bumuhos ang malakas na ulan dito sa Baguio City, kaya naman ang lokal na pamahalaan ng Baguio ay binabantayan yung isang barangay. Ito yung Barangay City Camp Lagoon, kung saan mayroong pinangangambahan na umapaw yung kanilang drainage doon. Mel? Haji, kamusta ang pang-araw-araw na buhay ng mga kababayan natin dyan? Bukas pa ba yung palengke dyan? Matao pa ba sa Session Road? At yung mga lugar na yan na talagang malimit puntahan ng mga turista, Haji? Mel, yung napansin natin na kanina ay patuloy naman, parang sabi nga nila parang it is normal na sa kanilang itong pangyayaring ganito, pero ang pinagtataka lang nila yung malakas na buhos ng ulan. Pero sa kabila nito, Mel, ay marami pa rin ng mga tao na pumupunta sa palengke, marami pa rin mga naglalakad sa Session Road, at kapag wala namang suspension ng klase ay patuloy din naman marami pa rin mga estudyante mapasok sa mga eskwelahan, Mel. Maraming salamat sa iyo, Haji Rieta. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Maulang Lunes na naman ang sumalubong sa atin, mga kapuso. Ano kaya ang sanhi nito? Alamin natin mula sa ating resident meteorologist, si Ginoong Nathaniel Cruz. Mang Tani. Mel, dalawang weather system ang dahilan ng pag-uulan. Ang una ay ang hanging habagat na nagpapaulan dito sa Luzon at sa buong Kabisayaan. Pero dapat nating tandaan na hindi kaya magpaulan ng hanging habagat kung walang tulong mula sa isa pang weather system. At ito nga ay isang bagyo na may international name na Haikui, pero ito ay nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Base sa storm track ng Weather Central, patungo na sa mainland China ang sentro nitong bagyong Haikui, pero hinahatak pa rin ito yung hanging habagat na siya namang nagiging dahilan ng mga pag-ulan dito nga sa Metro Manila kasama ng ibang bahagi ng Luzon at Visayas. Isa namang shallow low pressure area ang binabantayan ng Pag-asa, at ito ay huling namataan sa layong 770 kilometers dito sa may silangan o east ng Northern Luzon. Samantala, ang Pag-asa ay naglabas ng green warning signal sa Metro Manila, Mel, kaninang hapon dahil kasi nga sa malalakas na pag-ulan ay posibleng bumaha sa mabababang lugar at sa mga tabing ilog. Kaya kailangan maganda sa posibleng paglikas yung mga nakatira dyan, Mel. Pero Mang Tani, pwede bang i-forecast kung hanggang kailan tayo makakaranas ng ganitong napakasungit na panahon, Mang Tani? Mel, base pa rin sa data ng Weather Central, ay magpapatuloy yung ganitong panahon hanggang Miyerkules. So bukas at Miyerkules, asahan pa rin natin yung maulang panahon habang hindi pa nakakalayo yung bagyong Haikui, at ito ay hihina kasi ito pagdating sa o pagtama sa China. Pero pagdating ng Huwebes, asahan na natin nahihina yung ulan. Kaya
Sa mga nakakaranas po ngayon ng pagbaha, gaya sa Valenzuela, dyan sa Baguio, Bulacan, mag-iingat pa rin po kayo dahil patuloy kayong makakaranas ng pagulan kasama na ang ibang bahagi ng Luzon. At magiging maulan din sa Visayas dahil po sa epekto ng hanging habagat. Kaya makikita natin puro pag-ulan po yung mararanasan dyan. At sa ibang lugar naman sa Mindanao, meron pa rin mga pag-ulan pero mahina na po yung epekto ng hanging habagat dito. Kaya mas maganda yung lagay ng panahon. At paalala sa mga mangingisda at maglalayag, maalon po ang mga karagatan, lalong-lalo na dito sa western at northern seaboards ng Luzon na kung saan umaabot po ng mahigit 2 metro ang taas ng tubig. Ano man ang panahon, magplano, magsiguro, makibalita sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Mel? Maraming salamat sa iyo, Ginoong Nathaniel Cruz, ang ating resident meteorologist. Walang patid ang ating balitaan dito sa 24 oras at ngayong gabi, makakasama natin ang ating kapusong si Ivan Mayrina. Ivan? Maraming salamat, Mel. Matapos mailibing si Mark Andre Marcos, pinagtutuunan na ngayon ng pansin ng pamilya ng hazing victim ang pangalap ng mga ebidensya para mapalakas ang kaso. Nakatutok si John Consulta. Hirap pa rin tanggapin ng pamilya Marcos ang marahas na pagkamatay ni Mark Andre dahil sa hazing. Inilibing kahapon si Andre sa tabi ng puntod ng kanyang ina sa Ramos, Tarlac. Nanumbalik pa ang sakit na nadarama ng pamilya nang lumabas ang autopsy report ni Mark Andre na mula sa PNP Crime Laboratory. Malawak ang traumatic injury sa braso, binti at hita ni Mark Andre. Dahil sa mga bugbog, nagkaroon ng hemorrhage sa kanyang iba't ibang internal organ. Dehydrated din daw si Mark Andre. Extensive talaga yung mga tama niya. Hindi na ito hazing. This is murder. Ngayong nailibing na ang binata, nakatuon na ngayon ang atensyon ng pamilya Marcos sa pangangalap ng mga ebidensya na maaaring magpalakas sa kaso. Inihanda ng pamilya ang laptop ni Andre. Baka may makuha daw na lead ang mga pulis dito para makilala ang mga miyembro ng fraternity. Ina-turn over din ng pamilya ang damit na huling suot ni Andre, maging ang blue-green na tuwalang ito na hindi raw kay Andre, pero dala niya nang dalhin sa ospital. Pero ito yung pantalon na to, ito yung paborito niyang suotin na pantalon. Pang eskwela yan, sir, o panglakad? Panglakad. Sa mga paborito niyang gamitin itong pantalon na to. Para makatulong. Oo, sa investigasyon. Patuloy na panawagan ng pamilya Marcos, lumabas na at makipagtulungan ang mga taong may alam sa totoong nangyari kay Andre nang sa gayon ay magkaroon naman ng hustisya ang pagkamatay ng binata. Mula rito sa Ramos, Tarlac, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Dalawa pang neophyte na kasamang sumailalim ni Mark Andre Marcos sa initiation rites ang kinilala ng pulisya. Mas marami raw nalalaman ng dalawang ito kaysa sa mga naunang lumutang na neophyte. Kaya apela ng pulisya, magsalita na rin sila. Nakatutok si June Veneracion. May dalawa pang kinilala ang Cavite PNP na mga neophyte daw ng Lex Leonum Fraternitas na kasabay sumailalim sa initiation rites ni Mark Andre Marcos. Umaapila ang mga otoridad kina Marco Lopez at Mac Cabansag na lumutang na rin at sabihin ang kanilang nalalaman. Sina Lopez at Cabansag ay nag-aaral daw ng abogasya sa San Beda College, Mendiola. They will help us in identifying other elders or members of the fraternity. Itong mga ito ay mas marami ang kaibigan doon sa fraternity. Base sa mga nakalat na impormasyon ng pulisya, hindi raw bababa sa 45 palo ang tinamo ng mga neophyte na kasama ni Marcos. Sa siyam na sumailalim sa initiation noong July 29, 4 na lang ang hindi pa nakikilala. Noong nakarang linggo, 2 neophyte ang lumutang para ilahad ang kanilang alam sa mga pangyayari. Sina Efrain Daniel Lara at Christopher Ryan Maranan. Pero sabi ng pulisya, mas maraming nalalaman sina Lopez at Cabansag. Anyway, they are considered victims. Now, if they will not cooperate and we already know them, they might be included in the complaint. Inihahanda na ng mga otoridad ang amended complaint laban kina Gian Angelo Veluz at 2 kasambahay na sina Soledad Sanda at Marlene Guadayo. Isasama na rin ang ama ni Veluz si Angelito Itan Veluz, si Cornelio Marcelo na siya raw nakatext ng pisa ni Marcos at isang Faizi Alim na base sa investigasyon ay miyembro rin ng Lex Leonum Fraternitas at nag-recruit kina Maranan at Lara.
Sa ngayon, hindi na raw umaasa pa ang mga otoridad na susuko pa ang pangunahing suspect na si Gian. Naniniwala ang Cavite PNP na malakas na ang kanilang mga hawak na ebidensya, pero hindi raw nila mamadaliin ang pagsasampa ng kaso. Patuloy doon sila mga ngalap na ebidensya para masigurong hindi makakalusot ang may mga kasalanan. Mula Imus, Cavite, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Idinatalya ng dalawang lumantad na neophyte ang mga pangyayari sa initiation rites kung saan umano nasawi si Mark Andre Marcos. Sa kabila nito, ayaw naman nilang tumistigo laban sa suspect na si Gian Angelo Veluz. Nakatutok si Marisol Abduraman. Wala raw dahilan para sumuko ang suspect na si Gian Angelo Veluz. Wala pa naman daw itong warrant of arrest. Pero pagtitiyak ng abogado ng pamilya Veluz na si Attorney Lolita de Villa, haharapin naman daw ng mag-ama anuman ang isang pa sa kanila sa tamang panahon. Sa mga sinumpang salaysay ng dalawang kasamang neophyte ni Mark Andre Marcos na sina Christopher Ryan Maranan at Efraim Daniel Lara, nakilala raw nila si Gian Veluz na kasama sa naturang initiation rites. Kusang loob na lumutang sa pulisya ng Biyernes ang dalawa para pasinungalingan na sangkot sila sa initiation rites. Hindi raw sila mga suspect kundi biktima rin. Pinakita nila ang mga pasa sa binti, hita at braso na nakuha raw nila sa initiation rites sa Veluz Farm sa Dasmariñas, Cavite. Una raw nilang nakasama si Andre gabi ng July 28 sa Las Piñas apartment. July 29 ng umaga nagdinala raw sila sa isang farm sa Dasmariñas, Cavite. Doon daw, hiniwalay silang siyam na isasalang sa initiation sa 4 na grupo. Alauna daw ng hapon nag-umpisa ang pagpapahirap. Sabi ni Lara, pinalo sila ng ilang beses sa bawat letra ng Lex Leonon Fraternitas. Tinanong din daw sila tungkol sa pinag-aaralan sa College of Law habang ginugulpi. Muli rin daw silang ginulpi habang pinapakilala sa iba pang miyembro. Natapos daw ang initiation rites pasado alas 8 ng gabi habang kumakain. Nakita raw nila si Mark Andre na biglang tumumba. Piniringan daw ulit sina Lara at Maranan. At ang narinig daw nila, dadalhin si Andre sa ospital. Pinauwi naman sa apartment sa Las Piñas sina Lara at Maranan. Kinabukasan, inutusan daw sila makipagkita sa pamilya ni Mark Andre para sabihing maayos ang kalagayan nito. Ito ang litratong kuha ng pamilya Marcos sa dalawang lalaking nakipagkita sa kanila noong July 29. Ang mga ito ang nagsabi na nasa ospital si Mark Andre. Sa kabila ng mga sinumpaang salaysay ni Maranan at Lara, ayaw daw tumistigo ng dalawa ayon sa Cavite PNP. Ayaw rin daw nilang magreklamo laban kay Veluz at sa iba pang sangkot sa pagkamatay ni Andre. Pagka tinawag sila ng fiscal's office, kailangan mag-attend sila o pumunta sila para patutuuhan nila yung kanilang statement na ibinigay. Otherwise, maaari silang kasuhan ng obstruction of justice or maging part of the initiation rites. Marisol Abduraman, Nakatutok, 24 Oras. Maulan at malamig ang panahon pero maiinit ang ating mga showbiz balita sa Chika Minute. At ngayong gabi, makakasama natin ang isa sa mga pinakamaganda nating kapuso. Walang iba kundi si Heart Evangelista. Heart? Thanks, Mel. Good evening, mga kapuso. Narito na ang may init kong chika this Monday night. Shasha Padilla nangangabas na natok ng sambukol sa kanyang kidney na sinlaki raw ng ping-pong ball. At silipin ang mga eksena sa likod ng pinakabagong station ID ng Kapuso Network. Abangan yan at iba ka pang chika, maya-maya lang. Susunod, lalaking nagpanggap na customer na huli cam na nangupit sa isang tindahan ng computer parts sa Laguna. Isa pang nagganso ng dalawang lalaking nagpanggap na taga-Eat Bulaga. Lumutang. Shasha Padilla humihiling ng dasal para malampasan ang kanyang sakit sa bato. At ilang personalidad at programa ng Kapuso Network wagi sa 2012 ComGuild Awards. Kabilang ang tinututukan ninyo ngayon ng 24 oras.